May chance pa ba si Kai Sotto na makapaglaro siya sa NBA this year, mga kapatrol? Ngayong nagka-injury siya at hindi nakapaglaro sa NBA Summer League? Well, the truth of the matter ay mas lalo pa ngang lumaki ang chance na makapasok si Kai sa NBA this year at siguradong mas dumami pa ang mga NBA teams na naglalaway sa services ni Kai. And one should realize na isa ng undrafted free agent si Kai, kaya anytime kung merong team na gusto siyang kunin, ay anytime pwede na siyang didiretso sa NBA at mag-sign ng NBA contract. Meron na kasing NBA opt-out clause ang contract ni Kai sa Japan B-League dahil in the event na tawagin si Kai ng NBA ay walang magiging problema sa kanyang pag-akyat sa NBA anytime of the season. According sa ating source, ay kung hindi pa sana nagka-injury si Kai, ay siguradong maglalaro siya sa NBA Summer League with a chance to sign an NBA guaranteed contract. Pero sa ngayon, ay naghihintay muna siya ng konting panahon at magpapahilo muna sa kanyang injury. Ang importante ay nakatatak na sa resume ni Kai ang kanyang impressive performance against Latvia na kung saan hindi lang siya umiscore ng 18 points and grab 8 rebounds, kundi tinambakan pa ng gilas ang Latvia that shocked the world. At dahil sa performance ng ating idol, ay nakukumbinsi na ang mga NBA teams na kaya ni Kai ang competition sa NBA. Para na ring nakapaglaro si Kai sa NBA Summer League dahil napakita na niya ang kanyang galing. Well, it's not easy to beat Latvia, the 6th rank in the world, kaya maganda raw ang feedback ng mga NBA teams kay Kai, kaya lang bitin dahil isang game lang siya nakapaglaro at nagka-injury na against Georgia. Kung nakapaglaro pa sana si Kai hanggang sa game versus Brazil, ay siguradong mas gaganda pa sana ang kanyang reputasyon. Pero all is not lost. Marami pa ring mga NBA teams ang nagkaka-interest kay Kai, pero ang problema ay injured siya at nagpapahinga pa ng 2 linggo. And according mismo ni Kai, ay naka-target lock sila sa NBA next year. Magpapatuloy muna ang kanyang pagpapalaki ng katawan at ipagpatuloy ang development sa kanyang laro while waiting for the right time na kukunin siya ng NBA. At kung darating yan, ay magiging more than ready na siya to compete at the highest level. Again, gusto ni Kai na dumaan sa proseso at ayaw na niyang magmadali. Gusto ni Kai na magiging mas malakas pa ang kanyang katawan, especially ngayong nakita na niya ang resulta sa kanyang pagpapalaki ng kanyang katawan. Against Latvia, na-dominate niya ang ilalim dahil sa kanyang lakas, paired with his skills and height, ay talagang sumakit ang ulo ng Latvia kung papaano nila pigilin si Kai sa ilalim. Ito rin ang problema ng Georgia at nang nagsimula na siyang mag-dominate ay tinira na nila si Kai dahil alam ng Georgia na wala silang pantapat sa height, skills, and strength of Kai Sotto. Ito rin ang nakikita ng mga NBA teams pero hindi pa satisfied si Kai. Kaya after 2 weeks rest, ay balik workout at ensayo na naman siya at magpapalaki pa ng katawan. Parang gusto na rin ni Kai na i-dominate hindi lang ang Asia at Europe, kundi ang buong mundo. Kaya maghanda na ang NBA dahil parating na si Kai Sotto. And shout out to RBRT Ang. Kai should continue to master his 3-point and hook shots to avoid body contacts which lead to injuries. Shout out at Eduardo Yabes. Yan ang kailangan ng Hinebra si RJ Abarrientos, kapalit ni LA. Good luck, RJ. At balitang NBA at Olympics naman. Kevin Durant tagilid sa sunod na Olympic Games at eto sana ang kanyang ika-4 na paglalaro para sa Olympics. Tiwala si USA Men's Basketball Team head coach na si Coach Steve Kerr na makaka-recover si Kevin Durant mula sa kanyang calf injury bago umpisahan ang kampanya sa Paris Olympics. Nasa Abu Dhabi na ang Team USA, may 2 scheduled exhibition matches kontra Australia at Serbia bago dumayo sa France para idepensa ang gold. Inabot ng calf strain, 2 linggo na ang nakakaraan si Kevin Durant kasama ng team sa New York University, Abu Dhabi campus itong Sabado pero hindi sumali sa team practice. He won't practice with the team today. He'll continue to do individual work.
Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr sa mga reporters. Day by day, anya ang desisyon. 2 linggo pa bago umpisahan ang kampanya sa Summer Games. It's not something we've even discussed at this point. Dagdag pa ni Coach, sa backup plan kung papalitan ang 3-time Olympic gold medalist sa rooster. Super team pa rin ang ina-assemble ng USA Basketball kina Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis, Anthony Edwards, Joel Embiid, Devin Booker, NBA champions Jason Tatum, Jrue Holiday and Derrick White na pinalit kay Kawhi Leonard. At si KJ Martin, nagpakadena pa ng 2 taon sa Philadelphia 76ers. Nagkasundo na ang Philadelphia 76ers at sa forward nitong si KJ Martin sa 2-year, $16 million contract. Yan ay ayon sa The Associated Press. Bahagi si KJ Martin kasama sina Marcus Morris, Nicholas Batum at Robert Covington sa mga nakuha ng Sixers noong November nang ipinamigay si James Harden sa Los Angeles Clippers. Pare-parehong nag-expire ang kontrata ng 4 pagkatapos ng nakaraang 2023-24 season. At isang araw, bago ihatag ang kontrata ni Martin, tinaguan din ni veteran guard Kyle Lowry ang 1-year deal para mapanatili siya sa Philly. Muli ring pinapirma ng Sixers si Kyrie Irving Jr. at dinagdag sina veteran free agents Eric Gordon, Caleb Martin at Andrew Drummond. Pinakamalaking nalambat na 76ers si Paul George mula sa Los Angeles Clippers na binigyan ng 4-year, $212 million deal. Pagkatapos nito ay pumayag din si Tyrese Maxey sa 5-year, $204 million extension. Kompleto na ang rebuild ng Philadelphia 76ers na palibutan na sina Joel Embiid at Tyrese Maxey ng matibay na support cast. Championship na lang ang kulang. At ayon kay Enes Freedom na walang gustong maglaro kasama si LeBron James. Isinisi niya ang buong season kay Russell Westbrook. Ang superstar ng Los Angeles Lakers na si LeBron James ay may kanyang bahagi ng mga kritiko at marahil wala nang mas malaki kesa kay dating NBA center Enes Freedom. Sa kamakailang pag-appear sa podcast, pinuna ni Freedom si LeBron James. Sinabi niya na walang gustong maglaro kasama ang future Hall of Famer maliban sa sariling anak nito na si Bronny James. At sinabi na ang 39 years old ay hindi mabuting kakampi. Bilang patunay, tinukoy niya ang paraan kung paano hinahandle ni LeBron ang hindi nagtagumpay na partnership ng Los Angeles Lakers kasama ang veteranong guard na si Russell Westbrook.